Sa pong pinagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, mga taga-Remanians, mga Remanians. Ako po si Ate Ruth at ngayon po ay pagkukwentuhan natin or pag-uusapan po natin yung mga nangyari nitong nagdaang camping. So, ang dami pong magagandang nangyari. Pero balikan natin yung mga istorya, yung before camp pa, no, bago mag-camping. So, napakarami pong preparation sa bawat simbahan, no, yung mga ating mga workers na sobrang sipag na mag-fundraising, sobrang sipag manalangin, sobrang nagpaka-busy, no, para maitawid po ang bagay na ito na ating ginagawa, no, taon-taon. So, napakaraming preparasyon, no, napakaraming luha na iniluha. At syempre po, ang dami nating niyaya. 'Di ba? Una, excited tayo. Pag nagyayaya tayo, 'di ba, tinatanong sa atin, ilan na ang sasama? So, magre-report ka. 20 po, 30. So, yung 10, yung 20 naging 10. Hanggang sa naging 5 na lang. So, medyo nakakalungkot po yung mga ganong pagkakataon. Kasi alam na alam mo, dun sa mga taong isasama mo na yon sa camping, may mga tao doon na may calling. No, at alam mo naman sa heart mo na wala tayong hinangad, kundi yung invite lang para maipakilala si Lord, no, dun sa bawat ni-invite natin. So, wala tayong motibo, no, na iba, kundi mai-introduce natin si Lord sa mga taong ito. Pero nakakalungkot po, may mga tao pong nagpahadlang, may mga taong hinadlangan, 'di ba? Usual na 'yan bago mag-camping. Sinasabi natin na asahan mo pag araw na ng camping, meron na diyang hadlang, no? Yung iba nga may kasamahan po tayo na namatayan pa ho. Ano? So, ano po ganon katindi ang paghadlang ng kaaway kasi ayaw niya makarinig ng mensahe ng pag-asa, kaligtasan at kalayaan, no? So, nakaka-frustrate. Sabi nga po sa sinasabi ng marami, mas masakit pa kaysa sa iniwan ng jowa. So, sa totoo lang, masakit po yung bagay na yon na nag-e-expect kang maisama mo ang mga taong ito, talagang nagbuwis ka ng effort, nagbigay ka ng luha, nagbigay ka ng lahat, no? Ng oras, ng panahon, and yet, hindi nakasama yung ina-expect mong makasama. Pero at the end of the day, isipin mo, choice po talaga nila, no? Kaya maraming tao ang napupunta pa rin sa kapahamakan kasi choice po talaga nila. Hindi natin pwedeng ipilit kung ano yung gusto natin para sa kanila. Amen po. So, may mga bagay din po namang nakalagay din naman sa Biblia. Sino po yung nakakaalala dito po sa yung wedding banquet po, yung isang piging, 'di ba? Inutusan ng hari yung mga kanyang alipin na magyaya. At dahil ikakasal po ang kanyang anak. At yung mga servants ay nagsimulang mag-invite, pero tinanggihan po sila. Amen po. Tinanggihan po sila. Sabi po niya dito, He sent His servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. So may mga tao talagang inaalok mo na ang Diyos, inaalok mo na yung mas maigi pa kaysa nanalo ka sa loto, pero andun pa rin yung pagtanggi, no? Tapos hindi sumuko si Lord, sabi niya, nagpadala pa siya ng mas maraming servants para invite ulit at sabihin, masarap yung mga hinanda namin doon, pumunta kayo. Pero sabi niya po dito, they paid no attention. Sa Matthew 22 po ito. No, hindi nila pinansin. At may iba pa nga, sinaktan pa yung servants na pinadala ng hari para imbitahin sila. So, parang yung nararanasan po natin, nag-invite ka na nga lang, sinaktan ka pa. Ganun po talaga. At ito po, sabi po nung hari, dahil walang nagpunta, nung time na, sabi niya, lumabas kayo sa streets, mag-invite kayo doon. So, nag-invite po sila sa paligid, no, para mapuno nga yung kasalan, yung isang piging. So, may mga dumating. At nung dumating na nga po ang hari doon sa isang event na yon na nandito sa Biblia,
Sabi po niya, the king noticed a man there, sabi niya po, but when the king came but when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. So he asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. So makikita niyo po dito, may na-invite pero hindi pa rin handa. So ulitin natin, may mga inimbitahan, tumanggi. Binalikan, sinabi sa kanila, masarap yung handa ron, nagkumatay ng ganito, tinanggihan pa rin. Yung iba, sinaktan pa, yung servants. And finally, nag-invite sa streets, pero hindi sila handa. Kaya nagalit po ang hari sa kanila. Sabi niya, the king told the attendants, tie him hand and foot, and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So, for many are invited, but few are chosen. Amen. So, may mga nagpunta, pero hindi nakahanda ang puso. Nakakalungkot din, pero ano nga po ba yung mga nangyari ngayong camping? Sa paligid natin. Kamusta? After the camp. After pong mag-review sa isang school, anong kasunod noon? May exam, may test. Tama po ba? After po ng training, kahit naman sa boxing, kahit sa pag ikaw ay seaman, may training ka, anong kasunod noon? Sasabak ka na sa laban. Magtatrabaho ka na. So, after camp, in-expect mo may trabaho, may battle. Diba? May war, may labanan. Ang maganda po ay na-anointan po tayo. Pero po ang nakakalungkot po, may mga nag-camp po na kahit nag-camp na sila ay nawala pa rin sila kay Lord. Hindi mo lubos maisip kakatapos ng camping, hindi. Nawala sila kay Lord. Paano yun nangyari? So, dito po sa Biblia, meron pong storya. Sabi po dito sa John chapter 12, verse 28, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven, I have glorified it, and will glorify it again. The crowd that was there and heard it said it had thundered. Others said an angel had spoken to him. And Jesus said, this voice was for your benefit, and not mine. Ibig sabihin, na-recognize ni Jesus na ang boses ng Ama ang nagsasalita. Boses ng Ama. Yung narinig nung iba, kulog, thunder. Yung narinig nung iba, boses ng anghel. Si Jesus narinig niya ang boses ng Ama. At sinasabi ni Jesus, ito ay para sa ating benepisyo. So, dun sa camping, naniwala po ako, ang Diyos ay nagsalita, pero hindi po lahat ay narinig ito as boses ng Diyos. May mga tao, ang pagkakarinig dito ay boses ng anghel lang. So, hindi ganun kabigat sa kanila kung may utos silang narinig. Kasi boses lang ng anghel. Hindi boses ng hari, hindi boses ng Diyos ang narinig nila, nung na-receive nila. But sa totoo lang, boses ng Diyos yun. Ang pagkakarinig nila ay kulog. Amen po. So, yun po ang problema. Ang problema po ay baka kulog ang narinig nila or anghel. Hindi nila na-recognize na boses na po pala ng Diyos ang nagbibigay sa kanila ng instruction para sa mga gagawin nila. Amen po. So, yun yung isang sad part na kahit ang lakas na ng pagkilos ng Diyos, kahit nga naman ng Israelita, nakakita na ng mga himala, pero choice pa rin po nila kung gusto nilang lumayo sa Diyos. Amen po. Alam niyo po nitong camping, may mga naidala po tayo, hindi na natin makukwento yung mga storya nung lahat, pero magbabanggit na lang po ako ng isa. May kasamahan po tayo na na-invite at may bisyo po siya. Nung naidala po siya doon, at itong taong to bigla ang nakasama lang. At nung nandun po siya sa time na yon, sabi niya parang may kapangyarihan daw, parang may kapangyarihan sa palad, parang hindi niya ma-explain, na itiklop niya yung palad niya at hindi niya nga alam kung panaginip, parang panaginip daw ho. At doon niya po naranasan sa camping yung narinig, yung tungkol sa pagpapatawad. Though matagal nang nire-remind sa kanya sa simbahan,
na wag magtanim ng galit, wag magpatawad. Pero bakit dun sa camping, naging mas malinaw sa kanya? Na wag magtanim ng galit, magpatawad. Malinaw na ang narinig niya ay hindi kulog. Narinig niya po ang boses ng Diyos. At nung ginawa niya po na magpatawad, nakaranas po siya ng kagaanan ng kalooban. So, praise God po, no? At hindi po nasayang yung pag-imbita sa taong ito. Amen po. Sa totoo lang, may mga tao na mostly pag niyaya mo, libre lang ang camping. Libre na. No, babayaran mo sila, yung sasakyan nila, babayaran mo. Kasi hindi mo naman i-expect ang unbeliever na bibili sila ng, for example, pupunta ka sa mall, di ba? May mga nagpapa-free taste. Kasi hindi ka naman bibili. Pag natikma mo, masarap. One time, nagpunta po kami dyan sa Walter Mart, no? Meron pong tinitinda na pure foods, ba? Basta, na delata na para po siyang, meatloaf. No? So, hindi ka bumibili kasi hindi mo alam ang lasa, eh. Pero nung nagkaroon po ng free taste, sabi ko, bibili ako. So, bumili po kami dalawa. Hanggang bibili po kami doon, laging kasama na yan sa list ng kukunin. So, natikman mo, masarap, kaya binalikan mo. So, hindi natin may expect ang mga unbeliever na sinasama natin na, syempre, magbabayad sila. So, ang gagawin natin, sasabihin nating libre kahit sa totoo lang, ikaw, yung gumagawa ng paraan para maitawid sila. No, yung mga sleepless night, nako, nakita po ng Diyos yan. At may reward po ang bawat isa sa mga ginawa natin na yan, sa mga ginawa nyo pong yan, sa mga kaluluwa, yung pananalangin, yung pag-iyak nyo sa Diyos para sa kanila na makasama, may kapalit po yan. Hindi po yan na nawawalang kabuluhan sa Panginoon. Ano po, so ito po, may sinama po ulit tayo. Actually, ang na-invite po natin, isang taga Manila, in-invite namin siya sa Manila, doon siya magsimba. Tapos nakapag-invite siya nang hindi naman taga-Rema. Nag-invite siya hindi niya pa rin nami-meet in person. Ka-chat niya lang. So, nagpunta po siya sa camping natin. At may inamin po siya doon. Pero ang maganda po, willing siyang magpagamit sa Lord. Willing siyang magbago. So, may mga pinagtapat siya na umaalipin sa kanya simula pagkabata niya. Nung pinag-pray po natin siya, during right after the washing of the feet, may karga po siya, no? Pero naniniwala ako na yung taong yun ay gustong gamitin ng Panginoon. At nakita niya rin yung sarili niya na naglilingkod siya sa Panginoon. So, by June daw, pagkatapos niya mag-aral, nagwo-worker po siya ng full-time. Kasi yun daw yung pangarap niya, yung makapaglingkod sa Lord. Feeling niya wala daw siyang ginagawa para sa Diyos. So, pero minsan nagchat-chat siya na sabi niya, Pastora, hindi po ako karapat-dapat. Bakit ako pang pinili ng Diyos? Kasi daw nagkasala na naman daw siya. Ayun po ang kagandahan kasi may pastor tayong pwedeng mag-remind na ito po ang binanggit ko sa kanya. Kung lahat ng tinawag ng Diyos, ganyan ang magiging dahilan, wala nang nakapaglingkod. Kasi lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang nabanggit ko po, ang importante, na-recognize mo yung pagkakamali mo at nagdidesisyon ka nang hindi mo nagagawin ulit ito. So, sabi niya, maglilingkod ako kahit gusto po siya kasing pag-abroad din ng kanyang nanay. Sabi niya, ipagpe-pray ko po muna ulit. Dati decided na, tapos kinabukasan or the other day na naman, nagsasabing, ipagpe-pray ko po ulit yung kalooban ng Lord. Ang sagot ko, ang kalooban ng Lord, nung inutusan ka niya, hindi na yan magbabago. Ang ipag-pray mo, bigyan ka ng Lord ng strength para masunod mo yung kalooban niya. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, Lord, baguhin mo ang kalooban mo. Kasi gusto ng nanay ko mag-abroad ako. So, kailangan mong mamili. Kailangan mong pagdesisyonan ito. Ito ay choice. Kung susunod ka kanino. No, hindi ibig sabihin, itatakwil mo ang iyong magulang. 'Di ba po, ikaw ay sumusunod sa mas mataas na authority. At ang Diyos ay tapat para ang magulang niya, sabi ko po sa kanya, ay makakilala rin sa Panginoon. So, nag-decide na naman siya, maglilingkod siya, dahil po ito sa camping. No, sabi niya, first time kong nakaranas ng ganitong klaseng
pagkilos ng Lord. First time ko, kahit sa church na ina-attendan daw po niya, hindi ganun. He's claiming to be an evangelist. So, inexplain ko sa kanya yung fivefolds ministry, na hindi yun ganun. Walang masama kung maging evangelist ka nga, pero, di ba po, yun ang kahalagahan kasi sa Rema, may mga pastor tayo na medyo pag nagkakaroon na ng wildfire o tinatawag na medyo excesses, may mga pastor tayong pwedeng mag-guide sa atin. Amen po. So, ito po yung mga karanasan ng mga nag-camp na nung naranasan nilang pagkilos ng Lord, andun yung kapayapaan, andun yung pagpapatawad. No? Nagsisimba tong mga to, and yet, bakit dun lang parang luminaw sa kanila yung boses ng Diyos na nagsasabing magpatawad ka? Iba po ang camp. Kaya huwag tayong magsawa na magdala ng mga tao sa camping. At hindi pala ako pwede magpangalan, baka nakikinig ka na. So, yun, yung isa po, mag-worker, praise God, decided na siya. No, tapusin niya lang po, pagka-graduate niya, tapusin niya lang schooling niya. After that, luluwas na siya at maglilingkod po kay Lord. Ito naman po, may kasamahan tayo na matagal nang nagka-camp, no? Si Kikay, kilala natin siya. So, ang ganda ng testimony niya nung Sunday kasi parang sinasabi niya, since 2005, nag-camping na ako. So, sino ba dito yung madalas nang nagka-camping? So, ang dami, no? Matagal na tayong lahat eh. Pero, ito yung sinabi niya na, Lord, ayokong ma-immune. Ayokong ma-immune sa presensya mo. Ang ibig sabihin, gusto niya parang laging bago pa rin. Ayaw niyang masanay. I mean, ayaw niya na parang maging normal na lang. Para sa kanya yung presensya na yun na wala na siyang reaksyon. Na nakukuha po ba natin? Maganda na ma-normalize sa'yo, maranasan mo ang presensya ng Lord. Pero yung bang tipong para ka nang naging manhid dahil sa sobrang tagal mo na nagka-camp, wala nang dating sa'yo yung anointing, masyado mo ang kabisado. Hindi po ganun kasi ang Lord ay everyday may panibagong ginagawa sa buhay natin, especially sa camping. Di po ba? So, since then na nag-camp ako hanggang ngayon, iba-iba ang pagkilos, walang pareho. No? So, laging may pa-surprise si Lord. Laging may panggulat si Lord. So, hindi ka manghihinayang na umattend, kundi andun yung mananabik ka pa na umattend sa camping. Amen po. So, ito po yung mga story ng mga ilan sa mga kasamahan natin. At ako po ay mag-share din na aking personal na karanasan ngayong itong nagdaang camping. So, bago po nag-camp, kami po ay naka-acquire ng lupa katabi nitong tinitirhan namin. So, bago pa siya na-acquire, hindi pa namin alam kung sinong may-ari. Gumagawa na ako ng space planning. So, nagplaplano na ako paano, pinasukat ko na nga eh. No? So, hindi pa siya akin, pinasukat ko na. Kasi nagpaplano na ako. Hindi ko ba naisip na baka paano kung mabili ng ibang tao. Gumagawa na ako ng plano dun pag wala, hindi ako pumapasok, andun nauubos yung oras ko. Na parang nagkaroon ako ng bakit dito ko inuubos yung oras ko. Yung sa Bible reading medyo kumonti na. Sa prayer, mas may time ka dun sa ibang bagay. So, nung camping po, narinig ko kay Pastor Boy yung heavenly gains, tsaka yung earthly gains, di ba po? At parang sabi ko, may nagtanong kasi sa akin before, sabi niya, ate, may iba ka pa bang pangarap sa buhay mo? Wala na po ako ng ibang nakikitang pangarap sa buhay ko, kundi matutunan kong mahalin ang kapwa ko, at matutunan ko pang mas mahalin ang Diyos, makapaglingkod pa sa Kanya. So wala na talaga ako naiisip na maging pangarap, sa totoo lang po. Pero lately nga, before camping, ang sabi ko, bakit eto natutuon na ako at umiyak na ako sa Lord. Sabi ko, Lord, akala ko wala na akong ibang pangarap, pero bakit meron pa rin akong ibang pinapangarap? Hindi po masamang mangarap, pero hindi mo doon uubusin yung oras mo. No? Ang priority mo pa rin ay yung pangarap ng Diyos para sa'yo. Yun yung top priority. Secondary na lang po yung mga bagay na bahay, yung mga earthly gains. At nung camping, kasi masyado ka nang nakokondem eh. 'Di ba? Na-realize ko na gusto kong magtayo ng bahay na medyo malaki kasi naiisip ko po yung mga worker.
No, kahit naman yung dun sa warehouse, naiisip ko yung mga worker gumawa ng parang staycation. So sabi ko nung narinig ko yung sinasabi ni Pastor Boy, hindi pa rin pala earthly gain kasi nako-condemn ko na yung sarili ko eh. Kasi parang ang isip ko pag nagbakasyon at walang matuluyan yung mga worker kasi 'di ba ayaw nilang umuwi or ayaw silang pauwiin ng mga magulang, ay pwede silang may matuluyan na komportable talaga sila at may enjoy nila yung lugar. So, doon naliwanagan ako na, hindi naman pala totally earthly gain kasi ang dinidesire ko. Kasi kung ako lang, di ba, simple lang yung bahay. Pero kasi ang gusto ko yung may enjoy sila, may malalaro sila. So, nalinawan ako doon sa camping. Alam ko na yung earthly gain alam ko na yung heavenly gain. Pero iba kasi talaga pag nag-camp ka, no, andun yung anointing, tumatalino ka. Pag may anointing, nagkakaroon ka ng wisdom. 'Di ba? Yung tumatalino ka, mas nauunawaan mo. Pumupurol na siguro, kaya kailangan hasain. So, salamat sa Diyos kasi pinakita niya na hindi pala earthly gain lang 'yon. No, andun din yung nangangarap ka para sa mga kapwa mo manggagawa na magkaroon ng magandang buhay. Maranasan nila yung parang staycation na buhay. Amen po. At saka, ito po, before camp, may naranasan po kami na may tinakbo po kami sa ospital. So, may nasyaran kaming tao, at yung taong nasyaran namin, niyayaya po niya kaming kumain. Sabi namin, hindi po, busog pa po kami, okay lang po. So, pag alis namin, sabi ko kay Pastor Edra, nagugutom ako, kain tayo. Sabi niya, ate, kala ko ba busog ka? Siyempre, nakakahiya, di ba? So, naghanap kami ng kakainan. Sa dinami-dami ng kainan, may isa kaming kainan na gustong puntahan, yung gotohan. At doon sa gotohan na yun, pagbaba po namin, nakita namin na may naghihingalo. So, si Pastora Edra po yung unang nakakita. At sabi niya, ate, sharean mo kasi may pupuntahan pa siya, pupunta po siya sa CR that time. So, sabi niya, ate, sharean mo, dali. Hindi ko makita kung ano yung tinutukoy niya, pero pagtutok ko doon sa kabilang gilid, nakita ko po yung isang matanda na may oxygen po dito. So, ang dami niyang pinapa-fill-upan para puntahan, i-rescue ng ambulansya. Hindi na, sabi ko, nagda-drive siya eh. So, in-stop niya yung sasakyan niya, yung asawa niya nandun tumutulong. So, sabi ko na lang, isakay ko po kayo. Punta po tayong ospital. So, nabanggit ko po yun. So, yung mga in-order namin, cancel na, no? So, pinunta po namin siya nila Pastora at yung dalawa sa ospital. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman. Walang pakiramdam. No, na sabi ko nga hindi na ako sa pakiramdam magbabase. No, walang pakiramdam na yung bang wala na yung passion. 'Di ba? Walang pakiramdam, basta itakbo ko siya makatulong, ito yung tama. So minadali namin pagpunta sa ospital. During biyahe, nagsi-share kami, pinagpe-pray namin siya, pinapatanggap namin kay Lord. Siya po ay 80 years old na lalaki at siya po ay nagda-dialysis. So iniisip ko, paano pag namatay ito dito sa sasakyan? So, nag-play po ako ng video doon. Kaya may video kami, no? Nakakatuwa kasi sa sobrang nervyos, mali-mali na po yung mga sinasabi namin, sa totoo lang. Pero anyway, glory to God kasi nabuhay siya. At nagpasalamat po sa Diyos, unang-una yung babae. Salamat sa Diyos, sabi niya. Ngayon po, pagdating po ng camping, may nakalagay pong doon sa ating magazine, don't quit. No? Pag gusto mong mag-quit, isipin mo kung sinong tumawag sa'yo. So, may mga chances na parang nakabase ka sa pakiramdam, parang gusto mo nang mag-quit, parang tama pa ba, ano bang dahilan, ba't nandito? Pero, alam niyo po, yung time na yon naiyak ako kasi wala kang karapatang mag-quit. Sige, mapagod ka, magpahinga ka lang, pero wala kang karapatang mag-quit. No? Kasi paano yung mga tao na inaasahan ka ng Diyos na ilalapit mo sila sa'yo. So, paano yung mga taong yun kung ikaw mismo ay bibigay? Diba? Hindi ko sinasabing malakas tayo palagi, pero ang sinasabi ng magazine, do not quit. Huwag tayong mag-quit. Kasi magstay ka lang dyan, wala mong nararamdaman, di mo man maramdaman yung ginagawa mo. Sigurado babalik yan. Babalik yan. Magkakaroon ka ulit ng passion. Gagawin mo ulit yan ng may pakiramdam. No? Kung walang pakiramdam, ibig ba sabihin, stop ka na? Hindi, tuloy pa rin kasi alam mo yung tama sa mali. Amen po. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinalakas niya po ako dun sa time na yon sa camping. Napakabuti po ng Panginoon. So, wala po tayong option na sumuko. Don't quit. Huwag tayong susuko kasi paano yung mga tao?
Masyado naman tayong selfish, tayo lang yung naligtas. Pagtapos nating naligtas, tapos na. Hindi po ganon. Alam niyo po, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Ulitin ko po, hindi option ng mag-quit. One day po, yung mga pagsuway po natin at pag-ignore po natin sa Diyos, pagsisisihan po natin yan. One day. Sinasabi naman po yan ng Bible eh. At sa time na yon, yung time na yon, yung iiyak ka, magmamakaawa ka, sana hindi pa huli ang lahat. No, don't wait until it's too late na sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Imagine, may isang doktor na nag-oopera, nagpapaanak. Sa kalagitnaan ng operation, biglang sabi niya, I quit, ayoko na. So, anong mangyayari dun sa inooperahan niya o dun sa pinapaanak niya? So, may mamamatay, may magsasuffer. Ay, wag po tayong maging ganun. Wag po tayong mag-stop. Amen po, buhay po ang hawak mo sa mga kamay mo. Pinagkakatiwalaan po tayo ng Lord sa bagay na yan. Tayo po ay pinili. So, we are so privileged sa pagkakataong ito. Amen po? So, ayun po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa camping na nagdaan ng bawat isa iyong pinalakas, kinausap mo, binigyan mo ng instruction, binigyan mo ng vision. Kaya mo, Panginoon, na yung mga visions na to, yung mga kalooban mo na natanggap namin, na nakita namin, bigyan mo kami ng kakayahan, bigyan mo kami ng lakas, ng strength, Panginoon, na makasunod sa lahat ng gusto mo. This time, hindi kami magbabase sa pakiramdam, Panginoon. Mawala man ang pakiramdam, susunod kami dahil ito po ay iyong kalooban. I-restore mo pa po ang bawat isa, mga manggagawa mo, mga lingkod mo, bawat isang nakikinig. Palakasin mo pa po, Panginoon, nang sa ganun ay magamit mo pa for your greater glory. Salamat, Ama, dahil napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Banal na Espiritu ng Diyos, salamat dahil ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin at nagko-comfort. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po. Magandang hapon.